Sagad mo lang, Brad, para hindi mako. Sagad mo lang. Hindi, sagad mo. May umapaw eh. Hindi apaw yan. Sagad mo lang, masaapaw yan pag nakaganyan eh. Nakasagad na? Sagad mo maigi ah. Kasi masaapaw yan, Brad. Hindi, tinitignan ko kasi di makita eh. Eh, discarding nga sir, mamaya biglang pumupula. Pero hindi. Promise, kalkulado ko. Wala pa naman to. Walang laman. Kasi mas prone pa yan, masikip kasi dito yan eh. Eto na, para sa mga nag-aantay ng kargahan. Yung Vespa 180 or Piaggio 180 na black camshaft at saka piston. Tara, game! Wednesday evening. It's been a while. Tagal na pala nung huling upload natin. Parang 20 days mahigit na yata. Paano hindi tayo nakagawa ng video no Vespa Showcase Night 3 ng Doobies Cafe and Concept Cafe, Concept Ride Cafe. Gawa ng naging tendero tayo. Ano kaya dito? Maba naman ang pila. Ano ba naman yan? Tama ba yan ganyan? Gawan mo ng pila yung gano'n ng motor. Eh, yung ibang linya, ibang pump, konti naman. Tama ba yun? Parang hindi naman. Napakahaba ng pila nung sa motor. Tapos, wow. Ayun, going back to sa pinag-uusapan natin. Hindi nga tayo nakagawa ng video doon sa recently held na Vespa Showcase Night 3 ng Concept Ride. So nagtinda kasi tayo doon ng ating binibentang t-shirt ng ating brand na ginawa. Stock is good, said no one. Sigsabi, no one. Konti lang yung nakuna natin. Ito yung mga nangyari. Panoorin yung mga ilang clips na nakuna natin. Ang ganda nung naging event. Ang daming nagpunta. 200 ba? 200 plus Vespa and Italjet riders yung nag-join sa event sa Eastwood, Kaya napakasayang panoorin. Ang ganda nung naging tambay. Dami tayong nakita, nakilala, daming nanalo, daming madidiin. Solid yung gawa ng Scoot Monkey and Trio Customs. Carbon body! What's up? Saan ka naman? Carbon body na Vespa. So
Circuit type kasi yun. Circuit bike daw. And hindi ko lang natulak. Gusto ko siyang yung i-test yung weight niya by at least pushing it nung nililipat-lipat nila. Gusto ko sana, kaso hindi natin nagawa. Pero mukhang napakagaang nun kasi syempre yung Vespa nga again is metal body, di ba? Tapos ginawa mong carbon yung buong body mo yun, ha, buo. Hindi lang siya yung kung anong part na lang. Isang buong body ng Vespa, imagine. Hopefully makita natin yun soon kasi meron ding paparating yung Vespa Pilipinas naman na Cup. This September naman yan. So another event na magandang antayin. Oh, ito rin may pila. Ang dami dun sa iba. Walang klase yan. So hindi tayo tirikan. Doon tayo sa kabilang magpapagas. Ayun nga, as I was saying, yung Vespa Pilipinas Cup, ganun ba yung tawag nila? Nadaanan ko lang kasi yung poster. Mga tuwid, putya, hindi mo nakikita, oh. Hindi ko lang sure kung anong magiging flow kagaya pa before ng mga event organized by Vespa Pilipinas na merong track day lang, tapos meron yung Vespa Cup nga. Kanina ba yung Vespa Cup or dun sa ano yun? Sa V-Part Central na event. Yun, basta dalawa na kasi yung nagtatrack ngayon sa Vespa, ano. So may mga gusto maka-experience ng track using their Vespas, it is the best time. So meron din kayong time para makapag-prepare para dyan. And yeah, ito, antayin muna natin to. At least dito hindi naman masyadong 3 minutes 95, 6 liters. Sagad mo lang, Brad, para hindi maka. Sagad mo lang. Hindi, sagad mo. May umapaw eh. Hindi apaw yan. Sagad mo lang, masaapaw yan pag nakaganyan eh. Nakasagad na? Sagad mo maiga. Kasi masaapaw yan, Brad. Hindi, tinitignan ko kasi hindi makita eh. Eh, discarding nga sir, mamaya biglang pumupula. Pero hindi. Promise, kalkulado. Wala pa laman to? Walang laman. Kasi mas prone pa yan, masikip kasi dito yan eh. Kaya lagi kong pinapasagad. Ilang bar ba sir? 0 na yan. Okay. Nakatakot kasi naman purang kasagad to, bumupulwak eh. Kasi dito kaya, pero importante nakasagad. Gcash ako, Brad, ah. Thank you. Also, isa pa nating pag-usapan pala is eto na, para sa mga nag-aantay ng kargahan 180 180 para sa 150 mo. Marami na kasing nag-aalok ngayon, and I think may mga nakagawa na. Si Zoe isa doon, tapos may mga nakapag-post na rin. Yung Vespa 180 or Piaggio 180 na black camshaft at saka piston yung ginagamit ngayon, pang bore ng ating Vespa, pang bore up. Kung before malosi yung available, ngayon meron na tayong option ng Piaggio naman. So kita ko na rin sila Scoot Monkey nag-post na.
Sila Apollo 108 Garage, may nagawa na rin. Hindi ko pala sila nakakwentuhan personally. Nakita ko pala yung mga posts nila about it. So, I'm not sure kung gagana yung walang eraser if using our stock 150 ECU is compatible kapag ka nag-bore ka using the Piaggio. Vespa Boy, shout out. So yun yung mga inaabangan. Diba? Sabi sa inyo, maraming magbo-bore dyan, maraming magbo-bore up. Although kasi yun, nagawa nito kasing yata ito ang difference ng Piaggio at saka ng Malossi, kung hindi ako nagkakamali, 174cc syempre lalabas yung sa Piaggio, kagaya nung sa stock niya, while yung Malossi naman is 183cc. So may konting difference pa rin yan. Airplane. Kwentuhan nyo naman ako, sinong nagbabalak dyan? O baka may nauna na. Pakwento naman. Sabi rin, somehow cheaper ang gagastusin kapag yung Piaggio compared sa Malossi yata, kung di ako nagkakamali ulit. Yan yung mga option ninyo, diba? Another thing pala nangyari nitong mga nakaraan, Vespa sa Roma. I think this weekend ba? Vespa celebrated their 80 years of existence, and inipon nila ang lahat ng mga Vespisti sa Rome, Italy to celebrate the anniversary. And aray ko, lalim. And upon checking sa mga post ng mga kaibigan natin, nila Boss Eugene, nila 108 Apollo Garage, nila Ride Lang, is ang daming attendees. So yung mga mainstream media, pati local nga pinick up yung kwento of the Vespistis in Rome, Italy, diba? Nakakatuwa na may ganon. Siyempre yung heritage ng Vespa is nandun pa rin. Imagine, isa siguro yun sa sa masayang puntahan na event. Buta, buong mundo nagsa-celebrate. Ang galing. Ang galing. Wala na yung dun net dun Meron ba sa inyo nakapunta dun sa Roma? How's the experience? Siguro pag 90 years, kasama na tayo sa gano'n. Baka sa 100 na. Aray. Saan hindi tayo abutan? Tingin-tingin sa langit. May liwanag namang konti. Nakadilaw pa yung kabila. May bumubusina na. Anak ng toko, mga motor yan. Na mga kamote. Peste. Sayang, pinatay ko kasi yung yung recording. Dilaw pa yung kabila bubusina na. Ayot na yan. Alam mo, ang daming ganyan, di ba? Alam ko, napansin nyo na yan. Na
Nakadilaw pa lang yung kabila, magsisi go na yung linya mo. Ay, nako. Sana kung nanonood ka, hindi ka ganun ha. Delikado yun. Gagalit si ano, JB. JB ba yun? Pangalan, James? Nagko-content sa ano, anti-kamote gang. Sa mga nagmumotor, panoorin nyo yun, putya. Para hindi tayo kamote. Maluwag na ang kalsada. Gawa ng anong oras na. Wow. Oh, see, ang lalaki. Ang lalaki, ang lalaki. Tanggal ka te. Tanggal ka te responsibly. Woo! Woo! Alam mo talaga, napakabilis ang puta. Ayan, na-miss ko lang. Ito naman yung ano, masaya na tayo sa ganto-ganto lang. Within the legal limit. Parang gusto ko ibalik itong bar end na nakausli sa labas kasi binaliktad ko siya. Tapos siyempre nalimit yung ano natin, vision. Kaya balik ko na ito bukas. Unlike kasi nung nakalabas siya, mas kitang-kita mo eh. Siyempre nga na, ma-extended. Okay naman siya. Pwede na yan. Balik na natin. Yun lang naman yung ating usual ruta para sa Tanggal Cati Ride. Alright, so paano? Yun lang muna for this one. Maraming salamat sa panonood. I-miss kong mag-vlog. Hopefully soon magawa natin. Meron tayong mga naka-line up na videos. Vespa shop feature. Yung last video natin, doon natin ginawa, tinalakay natin yung mga quick run through ng mga Vespa shops na available dito sa sa metro, or at least sa kalapit bahay, kalapit city, kalapit syudad. Yun lang, maraming salamat. Until the next one, babush.